Hello! Naisip niyo ba kung bakit parang may mga certain spots sa chart na binabalik-balikan ng presyo, kahit parang wala namang dahilan? Well, ang sagot dyan ay nasa isang konsepto na tinatawag na mitigation. Isa tong idea mula sa mundo ng smart money trading na alam nyo ba, nagpapaliwanag ng halos lahat ng mga random na galaw na yan. Tara, himayin natin to. So, para mas maintindihan natin to ng buo, dadaan tayo sa 5 bahagi. Unahin natin, ano ba talaga ang market mitigation? Tapos, sisilipin natin yung playbook, yung diskarte ng tinatawag na smart money. Pagkatapos nun, hahanapin natin yung mga bakas na iniiwan nila sa chart. At syempre, babasahin din natin yung kwento sa likod ng bawat kandila at sa huli, sasagutin natin yung pinaka-importanting tanong, bakit nga ba mahalaga to para sa atin? Okay, simulan natin sa pinakaumpisa. Para magkaroon tayo ng matibay na pundasyon, kailangan muna nating sagutin yung basic question, ano ba talaga itong market mitigation na to? Sa pinakasimpleng salita, ang mitigation ay tungkol sa risk management. Yun lang yun. Ito yung proseso ng mga dambuhalang players sa market para bawasan yung risk o panganib sa mga posisyon nila. So, paano natin to nakikita sa chart? May dalawang pangunahing paraan. Una, kapag bumabalik yung presyo para punan yung mga imbalance o gap na naiwan ng isang biglaang malakas na paggalaw. Pangalawa, kapag bumabalik yung presyo para bisitahin ulit yung isang supply o demand zone na dati nang nabuo. Parehong yan a form of mitigation. Ngayong alam na natin kung ano ang mitigation, punta naman tayo sa mas malalim na tanong, bakit ito nangyayari? Dito na pumapasok yung kwento sa likod ng mga lines sa chart. Ito na yung playbook ng smart money. Itong quote na to, pinapakilala niya yung idea ng composite man o yung smart money. Isipin niyo sila bilang isang dambuhalang puwersa na laging present sa market. Hindi sila natutulog, palagi silang may ginagawa 24/7. So, ganito daw ang laro. May 4 na hakbang. Una, maglalagay sila ng napakalaking orders sa salungat na direksyon. Halimbawa, gusto nilang pataasin ang presyo, pero maglalagay muna sila ng bilyon-bilyong sell orders. Bakit? Step 2. Gagamitin nila yon para itulak ang presyo pababa para matamaan yung mga stop loss ng mga retail trader. Pag nahit yung mga stop loss, mapipilitan silang magbenta. Dito napapasok yung step 3. Habang lahat ay nagpa-panic selling, sila naman yung sumasalo, bumibili ng mura at maramihan. At dahil sa sobrang bilis ng pangyayari, step 4, hindi nila na isasara lahat ng nauna nilang sell orders. So, anong ending? Meron silang malaking problema. Isipin mo, may mga sell positions sila na bukas pa, pero yung presyo, pataas na ng pataas. Lugi sila doon, di ba? At kailangan nilang balikan at ayusin yon. At dahil may problema silang kailangang ayusin, nag-iiwan sila ng mga bakas. Dito na tayo magiging parang detective. I-connecta natin yung kwento nila sa mga ebidensya na pwede nating makita mismo sa ating mga charts. Saan nga ba natin nahahanap yung mga yapak nila? Dalawa lang yung pangunahing footprints na kailangan nating hanapin. Una, yung mga inefficiencies o fair value gaps. Yung mga biglaang paggalaw ng presyo na nagiiwan ng puwang sa chart. At pangalawa, yung mga supply and demand zones na hindi pa nababalikan ng presyo. Ito yung mga crime scene, kumbaga. At ito yung dahilan kung bakit babalik ang presyo sa mga lugar na yan. Kailangan nilang balikan yung mga naiwan nilang lumang transaction, yung mga sell orders kanina, para isara yon sa break-even o yung walang kita, walang lugi. They need to mitigate their risk. Okay, so naintindihan na natin yung big picture. Ngayon, i-zoom in natin. Tignan natin yung kwento sa bawat isang kandila. Paano ba natin makikita yung mitigation sa pinaka-microscopic level? So, heto yung tanong, di ba? Paano mo malalaman sa pagtingin lang sa mga kandila kung yung isang area ba ay naayos na o kumbaga fully mitigated na versus yung isang area na may utang pa na kailangang balikan? Napakaklaro ng visual rule dito. Kapag yung mga kandila, yung mga wick o buntot nila ay nag-overlap o nag-aabutan, ibig sabihin fully mitigated yan. Pero kapag may isang kandila na sobrang laki at walang overlap sa kasunod niya, nag-iiwan niya ng gap. Yun yung unmitigated price action. Yan yung senyales. Ang pinakamagandang analogy para dito ay yung chain link. Isipin nyo yung price action bilang isang kadena. Bawat kandela ay isang link. Kung yung mga link ay hindi magkadugtong at may puwang sa pagitan, ibig sabihin, sira yung kadena. At anong ginagawa sa sirang kadena? Kailangang balikan para ayusin o, sa kaso natin, i-mitigate.
Okay, so pinag-usapan natin yung ano, yung bakit at yung paano. Ngayon, sa huling bahagi, pagsamasamahin natin ang lahat at sagutin yung pinakaimportanteng tanong. So what? Bakit mahalaga itong lahat? So ito yung mga key takeaways. Una at pinaka-importante, hindi random ang market. May logical na dahilan kung bakit bumabalik ang presyo sa mga specific zones. Pangalawa, yung mga imbalance at unmitigated candles na nakikita natin, yan yung mga visual na yapak ng risk management ng mga institutions. At pangatlo, binibigyan tayo ng konsepto ng mitigation ng isang kwento, isang narrative, para mas maintindihan natin kung bakit ganito gumalaw ang presyo. At dito ko kayo iiwan sa isang huling tanong, kung totoo nga ang market ay hindi lang basta random na paggalaw, kundi isang malaking kwento ng mga dambuhalang players na nag-aayos at nagtatakip ng kanilang mga bakas, ano pa kayang mga bagay ang nangyayari sa likod ng mga chart na hindi natin nakikita? Yan ang bagong perspektibong binubuksan ng pag-intindi sa mitigation. Maraming salamat sa pagsama nyo!